Okay, a very blessed evening po sa ating lahat. Meron po tayong a very exciting topic sa gabi pong ito. Ito po yung apat na mga bayo, no? The Four Horsemen. Some interpretations ay parang liko yata doon sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos. Sapagkat some interpretations interpreted na parang yung ilang horsemen yata nandito na raw sa ngayon, sa panahon daw natin. Okay, bakit po hindi po pwedeng mangyari yaon? Dahil ang four horsemen po, yan po yung mangyayaring lahat sa tribulation. 7 years of tribulation. Okay, at ang mga horsemen na ito ay may mga, kumbaga mga tag sila ng mga kulay, ano? Meron silang mga colors. Malalaman natin kung ano yung mga kulay na yan. Meron pong white horse, may red horse, hindi yung beer ha. Red horse po. Tapos may black horse. At yung pinakahuli, yung ito po yung pale, maputla, no? So yun po siya. May mga meaning din po ito, significant dun sa mga gagampanin ng bawat horseman na ito. Ito po ay magiging kalagayan ng mundo sa buong singkad ng 7 taon ng tribulation, no? So wag natin sanang sasabihin, alam niyo po ba nung COVID, habang nagpapaano kami, kasi moderna po yung inano po sa akin yung itinurok, no? Ay may nagsasabi, hala, kanyang ganoon. Ayan na yung parang order doon nung isang nakasakay sa mga ngabayo. Yung mga hindi nakakaintindi ng Biblia doon, nagtataka, ano mga ngabayong sinasabi nito? O yung danger, no? Kapag banat ka ng banat without knowing the context. Lalabas kang kahiya-hiya. Sa totoo lang po. Pero alam po ba ninyo, right interpretation ang kailangan talaga sa banal na kasulatan. Sapagkat ako rin po, no? Nung bagong born again po ako, talagang medyo unti-unti naman po kasi when you got saved, unti-unti ang paglago natin kay Jesus. Hindi biglaan siya. Okay? So umpisa na po natin. Ito pong white horse po. Ito po ay conquest, no? Ibig sabihin ng conquest, ito yung parang mag-assert ng full authority, no? Sa ibang pwede rin siyang pestilence. Okay? Conquest siya, tapos pestilence pa. Oo, kasi naghahasik siya ng control. Maghahasik ng control. At sino po ba yung taong maghahasik ng control during the tribulation? Ang Antichrist po. So, isa siyang conquest at isang controller. Pero ang sabi ng ibang salin dito peste po siya. Pestilence. Puro pestilence pala yung gagawin niya. Bagamat sa umpisa, mag-aanyo siya na talagang parang problem solver. Pero ang totoo po, peste po siya. No? Kapestehan ang gagawin niya sa mga pangyayaring yaon. Okay? So ito pong susunod natin yung red horse beer. Ay hindi, red horse po. No? Ito po ay kumakatawan po sa giyera o war. Digmaan, no? Yung rider po nito, represents po nito yung digmaan dito, digmaan doon. Okay? At ito po ay symbol ng kaguluhan, walang kapayapaan. O sasabihin na naman nila, lagi namang may giyera sa Israel. Opo, pero hindi mo pa nakikita kung anong klaseng giyera. Hindi lang Israel ang gagirahin, ng buong mundo na magkakagera-gera pagdating po nito. Kaya hindi po ngayon ng paglitaw ng red horse, wala pa po siya rito. Ang meron lang pong red horse, nakita ko kanina pumunta ko sa 7-Eleven, nandun sa available. Red horse beer. Joke. Okay, number 3, yung black horse naman po, ito po. Wag niyong ipagkakaila yung, meron pong, simula po nung mga 80s pa po, actually si Michael Jackson saka si Lionel Richie, sila po ay nagsanib puwersa para gumawa ng isang awitin sa mga taong nagugutom sa Africa. At ang awiting ito, yung single nilang ito ay ang naging pinakamabiling single ng taong 1985. Ito po ay ang We Are the World, no? So noon pa lang 1980s, ito po ay problema na. Itong famine na ito. Okay? Ito po ay talagang sinusolusyonan na. Pero bakit hindi po masolusyonan? Pero alam niyo po ba, pagdating po ng famine na darating sa tribulation, sobrang tindi. There will come a time na kakainin na ng mga ina ang anak para mga ganun-ganun na yung hulang. Worse.
Oh, Black Horse. Yung rider nito ay talagang famine, no? Ang inire-represent niya. Okay, tapos yung mga food laging may shortage, no? Ewan ko lang siguro yung mga ibang tao that time kasi talagang pahirapan na po during this time kasi nasa control na po ng Antikristo ang lahat during this time. Okay, may mga ano na. Siguro ang magkakaroon ng famine dito, isa pa nakikita ko ay yung mga ayaw magpatatak. So talagang may problema pong talagang malaki yung mga maiiwan. Kaya wag niyong pangarapin na maiwan. Dahil sa totoo lang po, Jesus is the only answer. Hindi yung works mo, hindi yung religion mo, hindi yung kung pwede mo anong ganyang kabutihan, kundi yung ginawa lang ni Christ sa cross, yan ang magdadala sa atin sa salvation. Therefore, kung saved ka, syempre mararapture ka. Dahil hindi naman papabayaan ni Jesus na mag-undergo ang kanyang mga anak sa tribulation. Hindi niya pababayaan yon. Huwag kayo na maniniwala sa mga nagsasabing dadaan tayo sa tribulation. Hindi po. Hindi tayo dadaan dyan. Ewan ko lang kung gusto nilang dumaan, padaanin na po natin sila. Giveaway, okay? Okay, susunod. The Pale Horse. Pale Horse. So, sa panahon natin ngayon ang kulay ng patay, di ba, itim? Pero dito, parang ang nangyari, yung itim, pagkagutom pala yon. Pero yung pale, maputla. Oo nga naman, kasi tama naman ng Bible Bakit ka ninyo? Hindi ba yung mga nasa taon maputla na? O nakikinig ako ng Pinoy creepypasta. O tsaka yung malikmata, no? Yung dito po sa YouTube, yung mga anong tawag dito, yung mga stories po, horror stories. Natawa ako kasi lagi naka-on ino-on nung pinsan ko yung malikmata at tsaka yung creepypasta. Ang sabi niyang ganon, nakita ko yung aking kaibigan, nagtatrabaho raw sa isang, sige, sa 7-Eleven ka mo. Ayun ang kwento 7-Eleven daw. Ito, horror lang po ito. Parang ano lang po nila. Parang bonus lang po ito. Parang ito yung napakinggan ko, natatawa ko Pagkatapos, bigla, alam niya yung kaibigan niya, hindi raw makakapunta. Pero nagulat daw siya, nandun yung kaibigan niya sa store at nag-ayos habang bumabagyo daw. Pero nung natapat daw sa ilo yung kaibigan niya, nakita raw niya, maputla. Pagkatapos paglingon niya, wala na. Hanggang tumunog yung cellphone niya, sinasabi, patay na yung kaibigan niya. Ganun naman ang mga horror, di ba? Yan. Laging inuon ng pinsan ko. Hi sa aking mahal na pinsan dyan. No? So, ayan, natatawa ko pag naririnig ko. Because bilang mga Kristiyano, pag nakarinig ka lang, matatawa ka na lang di ba sa atin? So, pale. Ang tama lang doon, ang kulay talaga ng patay ay pale. Maputla. Dahil wala ng dugo ang patay. Okay? Ito talaga nakita natin, no? So, yung kinagisa natin black, yung parang symbol niya, hindi. Dapat pala talagang pale. Kasi ang namamatay, pale, maputla. Di ba? Meron pa akong napanood na, tawa ako ng tawa, horror Miss na miss ko na si daddy, kanya, namatay tatay niya. Then nakita yung dad niya, katabi niya, sigaw siya. Di ba? Tawa kami ng tawa doon. Grabe. The Pale Horse, yan, death po yan, no? So, ang nakasakay dyan ay ito po yung tinatawag lang si kamatayan, yung nangangalawit daw. Hindi, wag kayo maniniwala po doon, wala pong ganon. Yung nangangalawit. Simbolo lang po yun nila. Ewan ko saan nila nakuha yun. Pero wala po yung bungo, tapos may naka-hoodie, tapos may palakol. Wag kayo maniniwala po doon. Si Satanas nga raw, nasa impyerno, tapos may hawak daw ni tinidor ba't naman tinidor? Ba't walang kutsara? Paano siya kakain? Tawa kami ng tawa. Mga ganun lang. No? Dapat happy rin tayo sa pag-interpret minsan ng mga ito para masaya lang. So, ayun lang po. So, actually, it represent also Hades, nitong pale horse, death. Kasi ito gusto ko pong sabihin sa inyo. Pag namatay pong isang tao, lalo po ngayon church age, at hindi tumanggap kay Jesus, siya po ay double dead. Dahil patay ang katawan niya, makakaranas pa siya ng second death. Let me clear that. Second death pala, okay, hindi ko na mararamdaman yung pain, yung sakit na impyerno. No, diyan ka nagkakamali. Kaya lang binanggit ng Bible na second death yon dahil walang katapusan ng paghihirap mo sa impyerno. Yun lang po ang ibig sabihin nun. There's no other meaning or interpretation para ikapit dyan yun. Di ba? Yun po yun. Ang Panginoon na mismo nagsabi, nagngangalit ang mga ngipin, may mga uod din na mamatay. That's literal. Hellfire place. So napakahirap pag hindi mo tinanggap yung finished work ni Christ, inaalok ng Diyos na yan na libreng regalo. Now na.
receive Him as your very own personal Lord and Savior. So ayan po ang ating topic tungkol sa mga pale horse. At saka syempre meron pang horror na konting comedy. God bless po.